Magandang araw sa iyo at welcome back. Ngayon, may serye tayo ng mga theological na sulatin na galing mismo sa iyo. At ang misyon natin ngayon, simple lang. Susubukan nating himayin to. Titingnan natin kung ano ba talaga yung pinaka-core idea dito. Pag-uusapan natin ang isang napaka-spesifikong pananaw sa free will, sa Diyos, at sa buong plano ng paglikha. Oo, isang buong narrative talaga yan. Yun nga. Ang gusto nating mangyari dito ay himayin yung mga pangunahing argumento. Paano ba ipinapaliwanag ng mga text na to ang, halimbawa, kamatayan? Oo, isang malaking tanong yan. Tapos, ano yung kakaibang papel ng tinatawag na anak? At saan ba daw hahantong ang lahat ng to? Sige, ready ka na. Simulan natin sa pinaka-basic, free will. Game. Pero yung take ng mga sulatin ito, medyo iba. Kadalasan kasi pag sinabing free will, isipin natin kalayaang pumili ng tama. Oo, yung positive na side. Dito ang free will ay ipinakilala bilang kakayahang mamatay. Medyo mabigat na simula yan, di ba? Sobrang bigat. At ang logic na susundan ng mga sulatin, napakadiretso. Ang premise kasi, isa lang ang source ng buhay, ang Diyos. Okay. Siya lang yung buhay by definition. Kaya nung binigyan niya ng free will ang mga nilikha niya, binigyan niya sila ng tunay na kalayaan, kasama doon yung kalayaang lumayo sa kanya. Ang source ng buhay. Eksakto. At kung lalayo ka sa bukal ng buhay, ano ang resulta? Kamatayan. Kaya sa framework na ito, ang free will, hindi lang siya kalayaan. Siya mismo yung posibilidad na mamatay. Wow, so hindi siya isang gift na walang kapalit. May kaakibat siyang panganib. Parang sinasabi na nung nilikha tayo, kasama na agad sa design? Yung potential para sa self-destruction. Tama. At alam mo, dinadala pa yan ng text sa mas extreme na level. Hindi lang siya simpleng posibilidad o chance. Paano? Ang argumento dito, hanggat mayroong kahit na 0.0001% na possibility na ang isang nilalang na may free will ay sumuway, sa lawak ng kawalang hanggan, tiyak na mangyayari yon. Oh, it's a certainty. It's a mathematical certainty daw. At dahil doon, may isang napaka-radical na ideya na ipinapasok na ang paglikha sa simula pa lang ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Parang nagluto ka ng cake pero hindi mo pa nilalagay sa oven. May mga sangkap na pero hilaw pa. Okay. Yan ang nakakagulat. So, itong buong universe, itinuturing na isang unfinished project dahil lang sa problemang ito sa free will? Oo, yun ang premise. Kung ganon, natiyak palang magkakamalit mamamatay ang mga nilikha, paano to nalutas? Dito yata pumapasok yung isang konsepto na medyo nakakagambala. Yung idea na sa simula, ang mga nilikha ay walang halaga. Iyan mismo ang tensyon na ipinapakita. Sa simula, ayon sa pananaw na ito, ang mga nilikha para silang mga sketch sa notepad ng isang artist. Pwedeng burahin? Pwede siyang gumawa ng walang katapusan, magbura, magtapon, walang intrinsic value na nakakabit sa kanila mula sa pananaw ng ama o ng anak. Grabe ang bigat niyan. Parang ang lamig ng tingin sa mga nilikha. Halos disposable. Paano nangyari yung pagbabago mula sa walang halaga patungo sa mahalaga? Dito na pumapasok ang sentro, yung pinaka-core ng teolohiya nila, ang sakripisyo. Okay. At inilalarawan ito hindi lang bilang isang, alam mo yun, pagbabayad utang, ito ang mismong mekanismo na nagbigay ng halaga. Ang kwento ay ganito, ibinigay ng ama ang anak bilang kabayaran para sa mga nilikhan ito. Okay, isang transaksyon. Oo. At dahil sa transaksyon yun, ang mga nilikha ay parang nabalutan ng dugo ng anak at ng luha ng ama. At sa sandaling yun, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging disposable sketches, naging masterpiece na sila. Na may pirma na ng artist. May pirma na, hindi na pwedeng basta-basta itapon. At ang layunin ng lahat ng ito,
upang mapasok sila sa loob ng relasyon ng pag-ibig na meron na ang ama at ang anak. So hindi sila minahal dahil may halaga sila. Baliktad. Nagkaroon sila ng halaga dahil minahal sila sa pamamagitan ng isang matinding sakripisyo. Okay, gets ko na yung daloy. Ngayon, paano nito binago yung orihinal na problema, yung free will na tiyak na hahantong sa kamatayan? Ayon, iyan ang nagiging susi sa ikalawang yugto. Kasi nung nakita at naunawaan ng mga nilikha yung lalim at bigat ng pag-ibig na yun, Yung sakripisyo? oo, na ang Diyos mismo handang magdusa para sa kanila kahit wala pa silang halaga. Nagkaroon ng pagbabago sa mismong kalikasan ng free will nila. Tinawag ito ng text na perfected free will. Teka, parang may contradiction dyan. Kung perfecto na ang free will nila at kusa na nilang pipiliin na hindi sumuway, free pa ba talaga yon? Magandang tanong yan. Hindi ba parang na-program na sila to be good? Parang nawala na yung choice? At yan mismo yung pinong punto na sinusubukang ipaliwanag ng sulatin. Hindi raw ito programming. Nandoon pa rin yung kalayaan, pero isipin mo to. Para kang isang magulang na may hawak na kutsilyo at kaharap ang iyong anak. Okay. May kalayaan ka bang saktan ang anak mo? Technically, oo. Pero dahil sa tindi ng pagmamahal mo, yung ideya na gamitin yung kalayaan yun para saktan siya, Hindi na option. It's unthinkable. unthinkable. Ganyan ang inilalarawan nilang perfected free will. Yung pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos, napakatindi na nakusa na nilang pipiliin ng landas ng pag-ibig. Hindi dahil napilitan. Kundi dahil yun na ang pinakamakatwiran at kaaya-ayang pagpipilian. Eksakto! Sa puntong yun, kumpleto na ang paglikha. Yung hilaw na cake, naluto na. Ah, okay. So, a choice made out of overwhelming love is still a choice. Ngayon, anong nangyayari pagkatapos maabot ang puntong to? Kasi hindi naman lahat pipiliin yung landas na yan, di ba? Tama. Dito na siguro papasok yung paghuhukom. Eksakto. Kapag natapos na yung proseso ng pagpili, magsisimula na yung paghihiwalay. Sinasabi sa teksto, ang mga tumanggap sa anak, yung mga piniling pumasok sa pag-ibig na yun, mabubuhay magpakailanman. At yung mga hindi. Sa kabilang banda, ang mga tatanggi haharap sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. At importante yung detalye dito. Ano yun? Sa lawang yon, itatapon din ang mismong kamatayan. Ibig sabihin, hindi ito lugar ng walang hanggang pagpapahirap. Lugar ito ng ganap na pagkaubos, annihilation, Finality. finality. At pagkatapos nun, magsisimula na yung pamamahinga ng Diyos. Okay, so naintindihan na natin yung bakit, yung problema sa free will at yung solusyon. Pero ang hindi po natin napag-usapan ay yung sino. Oo. Sino yung naging sentro ng solusyon? Dito na yata pumapasok yung papel ng anak, tama ba? Bago kasi siya dumating, iba daw ang setup. Napakagandang transition niyan. Oo, bago ang lahat ng ito, iba ang paraan ng pamamahala sa universe. Sinasabi sa mga sulatin na ang Diyos sa kanyang purong anyo ay parang, Isang naglalagablab na apoy. yun nga, ang direktang pagharap sa kanya ng isang nilikha, ikadudurog nito. Kaya sa simula, gumamit siya ng mga tagapamagitan, ang mga anghel. Sila yung naging interface. Sila yung interface, tama. Sila ang nagbigay ng kautusan na nakasulat sa mga tapyas na bato. Kapag may nakikitang Diyos sa lumang tipan, argumento ng text, kadalasan ay isang anghel yon na nagsasalita sa ngalan ng Diyos. Parang isang communication protocol para hindi ma-overload yung system. Oo, parang ganun. At ang pagdating ng anak ang nag-bypass sa buong protocol na yon. Inilarawan to sa isang napakatinding paraan, pag-ubos sa kanyang sarili. Kenosis. Parang imposibleng maunawaan, the programmer entering his own program. Ang paradox. Mind-bending talaga. Paano? Isipin mo, ang persona na pinaniwala ang nagpapanatili sa pag-iral ng bawat atomo, ng panahon at ng espasyo, Oo. ay pumasok sa loob mismo ng panahon at espasyo bilang isang limitado at mortal na nilikha. Teka, linawin natin para sa iyong nakikinig. Kung yung mismong nagpapanatili ng universe ay pumasok sa loob nito at naging sanggol, anong nangyari sa universe nung panahong yon? Paano yun gumana? Ang sagot ng text dyan ay, ito ang pinakadakilang misteryo. So hindi talaga kayang ipaliwanag. Hindi kayang ipaliwanag ng lohika ng isang nilikha. Dito na yung yumuyuko ang teolohiya sa misteryo. Pero yung epekto nito,
Malinaw. Okay, ano yung epekto? Sa paggawa nito, ang anak daw ang naging katuparan ng kautusan. Hindi na ito isang listahan ng mga don'ts na nakasulat sa bato? Mas sinusunod dahil sa takot, Oo. naging isang buhay na batas ito na nakasulat sa puso na sinusunod dahil sa pag-ibig na nakita nila sa kanya. Siya yung naging nakikita, nahahawakan at nararamdamang larawan ng Diyos na dating hindi maabot. At ang pinakatuktok ng pagiging larawan na yan ay nangyari sa krus. Dito raw nagbanggaan yung dalawang katangian ng Diyos na parang imposibleng magsama. Yan ang climax. Sa krus daw, sabay na ipinakita ang dalawang bagay. Una, ang sukdulang katarungan ng Diyos na hindi pwedeng palampasin ng kasalanan. Okay? At pangalawa, ang sukdulang pag-ibig ng Diyos na handang akunin ng parusa para sa kasalanang yon. Para sa mga nanonood na nilikha, ito yung moment of truth. Yung kaliwanagan? Yung kaliwanagan, dito nila nakita na ang utos na mahalin ang Diyos at ang kapwa ay hindi lang basta utos. Ito ang mismong kalikasan ng Diyos. At yun ang nag-udyok sa kanila na tularan yung pag-ibig na yon kahit hanggang kamatayan. So ang krus ang naging final exam at aklat aralin, all in one. Dahil dito, ang anak ang naging standard ng lahat. Siya na ang pamantayan sa kaguhukom. Ang buong proseso mula sa hilaw na paglikha hanggang sa sakripisyo hanggang sa pagperpekto ng free will, lahat yan ay isang malaking pagpapatunay Pagpapatunay saan? na tama at makatarungan ang mga utos ng Diyos. At sinasagot nito yung paratang ni Satanas na walang susunod sa'yo ng walang suhol o dahil sa takot. Okay. Sa dulo ng lahat, kapag ang kasalanan at kamatayan ay tuluyan ng nawala, ang kompleto at perpektong sangnilika ay ibabalik ng anak sa ama. Doon, ang ama na ang magiging kabuuan ng lahat. Tapos na ang proyekto. Tapos ng proyekto, Okay, sige. Subukan nating i-rewind at i-summarize ang lahat. So, ang mga sulating ito nagpipinta ng isang epikong kwento. Nagsisimula tayo sa isang unfinished ang creation. universe na may malaking depekto. Yung free will, naghantisadong hahantong sa pagkakasira. Tapos may radical na solusyon, isang sakripisyo. Na hindi lang nagbayad ng utang, kundi nagbigay ng halaga. At nagpakita sa kanila ng tunay na pag-ibig. At ang pagkaunawang ito sa pag-ibig ang nagluto o nag-perfection sa kanilang free will na nagresulta sa isang kumpleto at walang hanggang sanglisa. Isang paglalakbay mula sa pagiging hilaw patungo sa pagiging luto. Napakagandang buod niyan. At ang kahanga-hanga sa estrukturang to ay yung pagiging interconnected ng lahat. Hindi siya parang listahan ng mga doktrina. Hindi pinulot lang kung saan-saan. Oo, may lohikang nagdaloy ang problema ng kalayaan, direktang itinali sa kamatayan. Ang solusyon naman, ang pag-ibig sa krus ang direktang tumugon para gawing perfecto ang kalayaang yun. Bawat bahagi sumasagot sa naunang bahagi. Eksakto. Isang kumpletong narrative. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na maaari mong pag-isipan batay sa mga ideyang ito. Ayon sa lohika ng tekstong ito, kung ang free will sa simula ay ang posibilidad ng pagsuway, at ang perfectong free will sa huli ay ang kumbaga imposibilidad ng pagpili sa kasamaan dahil sa lubos na pag-unawa sa pag-ibig. Sa pangwakas na yugto na iyon, kung saan ang pagpili sa mabuti ay kasing tiyak ng pagsikat ng araw. Magandang tanong yan. Ang kalayaang iyon, may tuturing pa ba nating malaya sa karaniwang pag-unawa natin sa salitang iyon? O ito ba ay isang mas mataas na uri ng kalayaan na hindi natin lubos maisip? Pag-isipan mo.